Back to school season na for our kids. Ito ang mga panahon na bigla tayong mapapaisip kung paano natin matutulungan ang mga anak natin para sa balik eskwela. Kung kayo po ay isang nanay na may mga nag-aaral na mga anak, kayo po ay hindi nag-iisa. Marami po tayong nanay na nakakaranas ng pare-parehong pakiramdam at sitwasyon. Sa mga panahon ito, tayo po ay hindi dapat nai-stress. Kapag tayo ay may tamang preparasyon or paghahanda, tayo at ang ating mga anak ay magiging handa sa pagdating ng pasukan. Paano nga ba natin may iiwasan na maranasan ng ating mga anak ang mga negatibong pakiramdam para sa pagbabalik eskwela? Visit the school before the first day. Bago man dumating ang unang araw ng balik eskwela, binibisita namin ang kanilang paaralan. Siyempre, kasama ang mga anak. Sa paraang ito, aming unti-unti silang nilalapit sa kanilang magiging bagong yugto sa pag-aaral sa taong ito. Akin din silang isinasama sa pagbabayad ng tuition fee. Sa ganitong paraan kasi, sila ay aking natuturuan ng mga proseso about enrollment. Para sa mga susunod na panahon, sila na ang gagawa kapag sila ay handa na itong gawin. Dahil nga sila ay akin nang naturuan, ito ay magiging madali na para maisagawa ang mga ganitong proseso tuwing sasapit ang balik eskwela. Tayong mga nanay ay may mga iba-ibang paraan sa tuwing sasapit ang mga panahong ito. At ito ang aking paraan. Kung kayo naman po ay may ibang paraan, gusto namin ito malaman para ito ay makatulong kung paano kakaharapin ang unang araw sa pagbabalik eskwela na hindi nag-aalinlangan. At ito na nga aming ibabahagi ang ilang establishmento ng universidad. Malaki ang university campus kaya kailangan namin mag-shuttle. At yan, nakasakay na kami at na-enjoy namin ang pagsakay sa shuttle. At nang dahil siya, madali naming naikot ang iba't ibang bahagi ng universidad. At yan, makikita mo ang mga magagandang tanawin dito. Let us just enjoy the ride! Ito, nasubukan din namin maglakad-lakad. Talaga naman na-enjoy namin ang university. At yan nga, slowly familiarizing ourselves na. Ito nga pala ang isa sa mga favorite naming pinuntahan dito, syempre ang A-Shop. At bilang freshie, syempre, excited nang mabili ng mga kung ano-ano. At siya, nagtingin-tingin lang muna kami. Minsan may mga bagay na gusto kang bilhin kahit hindi mo kailangan, pero sa araw nito, we controlled ourselves. Bumili kami kung ano lang ang kailangan namin. At ayan nga, maraming mga mapagpipilian na mga gamit na pwedeng gamitin para sa first day of school. At ayan, natapos na kami sa pamimili ng mga ilang gamit na kakailanganin sa eskwelahan. At nang matapos na kami, naglakad-lakad muli kami. At nagkwentuhan ng aming mga naging happy moments while visiting the school. Nalaman ko sa aming simpleng pagbisita at paglakad-lakad dito ay naging mas komportable na ang ate. At nabawasan ang kanyang kaba para sa nalalapit balik eskwela. Lalo na't ito ang unang taon niya. At yan ang naging takbo ng araw na ito. Nakakapagod man, but it's happy and fulfilling day. Lalo na kapag kasama ang aking mga dalagang Pinay. Start of first day of school na. At hinatid na namin ang ate sa university kung saan siya papasok sa 4 na taon sa kolehiyo. Ayan, makikita nyo, busy na ang university ngayon. This is the day of their orientation and seminar. Nagpark lang kami dito sa campus at inintay namin ang ate.
Habang nag-aantay, sinubukan din namin ng anak ko na nasa junior high ang pagiging buhay uni girls. At siya nga ay na-inspired na mag-aral ng mabuti para siya ay makapasok din sa university na ito. At natapos na nga ang orientation ng seminar ng ate kaya susunduin na namin siya. On her second day, sinubukan namin mag-commute para matutunan niya kung paano ang pagpasok at pag-uwi nang hindi kami kasama. Yan, dumating na ang tren. Ito ang isa sa mga sasakyan niya papasok ng school. Nag-enjoy siya at natutunan na nga niya kung paano ang mga pasikot-sikot pagdating sa pag-commute. At ito ang huli niyang sasakyan papasok ng eskwelahan, ang jeep. Ito, nakarating na kami sa university kung saan siya nag-aaral. Natuwa siya sa araw na ito dahil marami siyang natutunan na mga bago sa buhay niya at sa bagong eskwelahan. Sabi nga ni Phil Collins, in learning, you will teach, and in teaching, you will learn. At bilang nanay na nagtuturo sa araw na ito sa kanyang anak, marami akong natutunan na dapat laging ipagpasalamat. Ang buhay nanay ay hindi laging masaya. Pero kapag nakikita mo na masaya ang iyong mga anak, pipiliin mo na rin na maging masaya para sa kanila. During the week, nagkaroon kami ng pagkakataon para i-renew ang kanilang passport. Naging matagal man ang aming pagpila, pero natapos din naman namin ang lahat. Nakakuha ang aking 18-year-old daughter ng passport valid for 10 years at 5 years naman para sa aking 12-year-old daughter. Alam namin na magiging busy na ang mga susunod na mga araw kaya amin na itong inasikaso. Para ito ay hindi makaapekto sa kanilang mga pagpasok sa eskwelahan. Ang aking dalawang anak na ito ang nag-asikaso ng lahat-lahat ng pagpoproseso ng pagre-renew ng kanilang passport. Kaya hindi na ito nakadagdag sa aking mga isip at gawain bilang nanay. Dahil ang mga ganitong bagay ay kanila nang nagagawa. Noong sumunod na araw, amin na rin binili ang mga gagamitin ng aming uni ate para sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Sa mga panahong ito, akin na rin silang tinuturuan kung paano ang pagbabudget ng kanilang mga pera. Sila na ang humahawak ng kanilang mga allowance for 1 month for them to be financially aware and responsible. Sa ganitong paraan, sila ay natututo kung saan napupunta at kung saan dapat napupunta ang kanilang mga monthly allowances. I'm always letting them think that budgeting is a positive thing. Sa ganitong paraan, natututunan ng mga anak ko kung paano na magtipid at makapag-ipon mula sa aming binigay na responsibilidad pagdating sa paghahawak ng kanilang sariling pera para sa buong buwan. Ngayon na malalaki na ang aking mga anak at masasabi kong independent na nga talaga sila, lalo na ang aming uni ate. Hindi na ganun kadami masyado ang aking mga ginagawa. Unlike when they were still young, na talagang halos lahat ako ang gumagawa para sa kanila. Ngayon nga na halos lahat ay naituro ko na, tanging pagkabay ko na lang ang aking ginagawa para sila ay patuloy na masuportahan hanggang sa marating na nila ang magiging kung sino sila. Tayong mga magulang, ang ating lang naman laging hangad ay magkaroon ng ating mga anak ng maganda at matiwasay na buhay. At yan ay siguradong mangyayari lahat sa ating patuloy na pagkabay.
pagsuporta, at syempre, pagpaparamdam na sila ay ating mahal. At lagi lang nandirito para sa kanila sa lahat ng oras na kailangan nila tayo. Naging maganda ang takbo ng aming isang buong linggo na aming maituturing na bagong yugto ng aming buhay. Bilang nasa kolehiyo na nga ang aming panganay na anak at as a junior high school naman ang aming sumunod na anak. Kaya talagang napakadaming mga pagbabago sa aming buhay sa mga panahong ito. Hindi naging madali pero aming kinat dahil ito'y aming hinarap ng sama-sama. Salamat sa pagsama sa aming buhay para sa buong linggong ito.